paano gagamitin yung missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Diba? Sino ang gigera sa Pilipinas, mga babayan, sa tingin ninyo? Sino yun ang aaway sa Pilipinas? Sino yun ang gugulo sa Pilipinas ngayon, mga babayan? Sige nga, pakikomento nga dyan. Pakitanong nga dito kay VP Sara. Baka hindi alam ni VP Sara, baka hindi siya nakakapanood ng balita na ang ginagawa ng China ay pangaharas at panggugulo, no, dyan sa West Philippine Sea. Kahit sinasabi, siya mismo alam niya no, na ini-award sa atin yan. Pero anong ginagawa ng China, mga babayan? May ginawa ba siyang hakbang? Nakipag-usap ba siya sa China na sinabi niya ba na huwag niyong gawin yan? Kinundin na ba niya ang China, mga babayan? Sinabihan niya ba na huwag niyong gawin? Huwag niyong awayin? No? Huwag niyong harasin yung mga isda namin dyan. Huwag niyong harasin yung mga barko namin dyan. May ganun bang ginawa si VP Sara Duterte laban sa China, mga babayan? Sige nga, sagutin niyo nga. No? Meron? Wala. Di ba? Wala. Parang ni minsan hindi natin narinig na kinundin na niya ang China, mga babayan, laban doon sa mga pangaharas na ginagawa, no, ng mga barko ng China diyan po sa West Philippine Sea, sa mga barko na mangingisda, sa mga barko ng BIFAR, sa mga barko po ng Philippine Coast Guard, yung pang-water cannon nila. May ginawa ba siya? Mayroon ba siyang sinabi? Kinundin na niya ba? No? Sinabihan niya ba yung China na huwag niyong gawin yan? Sabihan niyo ako, no? Bigyan niyo ako ng link diyan sa baba, baka hindi ko napanood. Kung meron siyang sinabi o meron siyang ginawa, no? O kinundin na niya ni minsan ang ginawa na yan ng China. Bago niya sabihin na aanhin natin ang missile dito sa Pilipinas. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman ang problema nila. Hindi mo naman ang away nung isa. Okay, so yan, mga babayan, no? Talagang pilit niyang ikino-connect, no? Yun nakikita ko pilit niyang ikino-connect yung foreign policies doon sa awayan o yung issue ng Amerika at China. No? Which is, wala rin naman tayong pakialam kung ano man yung problema ng Amerika at China. Diba? At kung makikita natin, wala naman tayong ibang kaaway sa buong mundo. Sa Asia, wala naman tayong ibang kaaway. Maganda ang relasyon natin. Diba? Ang problema, yung China nga, ang maraming kaaway. Na kung saan parang, sabi nga ng mga kababayan natin, mas panig na panig sila sa China, mga kababayan. Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ngayon na pag-uusapan natin, no, etong si VP Sara, mga babayan, ay tila lumabas na, no, ang kanyang tunay na kulay, mga babayan, at eto nga po ang kanyang pagiging pro-China, mga babayan. Totoo ba na pro-China etong si VP Sara, mga kababayan? Kayo na po ang humusga. Okay? So dito po sa mga ipapakita nating video ngayon, mga kababayan, kayo na po ang humusga kung ito po bang si VP Sara Duterte ay isang pro-China, mga kababayan, o pro-Pilipino. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so pag-uusapan natin yan, mga kababayan. Grabe, no, yung mga kanyang mga naging statement, no, habang siya ay nasa Australia, mga kababayan. Okay, so aalamin natin lahat yan, mga kababayan, yung kanyang mga naging statement o mga naging pahayag. No, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Kayo na po ang humusga, mga kababayan, kung ano pong masasabi ninyo, no, dito sa mga naging pahayag, no, ni VP Sara Duterte habang sila, no, ay nandyan sa Australia at nagsasagawa ng kanilang Free Duterte Now rally, mga babayan. Grabe, no, dumayo pa ng Australia para lang mag-rally etong si VP Sara.
Okay, so alamin natin to at pag-usapan mga babayan. At eto na, ipapalabas na natin itong video na to. Pero syempre, shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Don't forget to like po ang ating video. Okay, let's go. Kayo na bahala humusga mga babayan, ha? Kayo ang humusga. Baka kasi sabihin ng mga nasa kabilang parlor, tayo po ay mga bias mga babayan. O yung tinatawag naming mga bayabas. Bias. Okay, let's go. Foreign policy. Okay, ito ang kanyang sinasabi dito mga babayan ay tungkol po sa foreign policies mga babayan, ha? It is stated in our Constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China. Okay, so do not lean to any foreign powers mga babayan ng kanya sinasabi. Do not lean to America or US or do not lean to China. No? Kasi ang kanilang binabatikos mga babayan, no, ay ang pagsuporta ngayon ng ang relasyon, no, ng Pilipinas at ng Amerika, no? Lalong-lalo na doon sa mga military drills and exercises na ginagawa, mga babayan. No, na inaayawan naman ngayon ng China, mga babayan. So malinaw, sabi niya rito, na hindi dapat pumapanig, no, sa kahit anong bansa yung ating foreign policies, no? Pero bakit tila baga yung nakita natin noong nakaraang administrasyon doon sa kanyang tatay, mga babayan, ay tila panig na panig sila sa China? No? Yung po ay obserbasyon lang natin. Paano ko po nasabi yun mga babayan? No? Mismong tatay niya, yung dating Pangulong Duterte, gustong gawin, no, probinsya ng China ang Pilipinas. Ironically, mga babayan, ito yung sinasabi niya ngayon. Wala dapat pinapanigan. 'Di ba? Tapos yung dating Pangulong Duterte, minumura-mura yung Amerika. Mas pabor siya sa China, mga babayan, kaysa po sa Amerika. O nakita ninyo kung ano nangyari ngayon. 'Di ba? Ang laki ng problema natin lalo ngayon sa West Philippine Sea. Bakit? Nakapagtayo na sila, mga babayan, ng kanilang mga military bases. No? Kung yung tatay niya, kung ang dating Pangulong Duterte, hindi po pinayagan 'yan. No, hindi po mangyayari na may tutuloy-tuloy ng China yung kanilang mga ginagawang military bases at mga artificial island diyan po sa West Philippine Sea. 'Di ba? Ang sinasabi nila, wala raw ganyan mga nangyaring pang-water cannon noong panahon na yon. No, paano magkakaroon ng water cannoning noong mga panahon na yun, o mga pangaharas ng China ng mga panahon na yon? No, paano maibabalita, mga babayan? Bibihira nga maibalita yung mga pangyayari na yon. At the same time, no, parang pinabayaan yung West Philippine Sea. Diba? Hindi kagaya ng Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan. Talagang tinutukan niya yung West Philippine Sea. Mas pinalakas niya yung puwersa natin sa West Philippine Sea. Diba? Samantalang ito, ngayon sasabihin niya ganyan. Wala dapat pinapanigan. Ano kayo maniniwala sa ganyang klaseng salita, mga babayan? Diba? Na lang ang example natin kasi yan naman ang reality. Example lang daw mga babayan, pero yun yung reality. Kasi yun talaga yung dalawang foreign powers, no? Na nasa sangkot ang Pilipinas, mga babayan, 'di ba? Huwag tayong magmangmangan, huwag tayong magtanga-tangahan dito. Foreign policy. It is stated in our Constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor
China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang reality natin. Yung gitgitan ng US at China. We already won in the arbitral award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo na sinabi sa arbitral award sa Pilipinas yan. And therefore, the only thing that you need to do is force the recognition and the implementation of the award through diplomatic channels. Diplomatic channel? Ganun naman yung ginagawa ng Pilipinas ngayon Diba? Through diplomatic channel, kahit tinaharas na, wino-water cannon na. Wala bang nababalitaan tong BP Sara na to? Hindi ba niya alam kung ano yung mga nangyayari? Hindi ba niya alam kung anong ginagawa ng gobyerno? O sadyang nakatutok lang sila sa pamumulitika? Diba? Hindi yung kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang. Wag niyong i-connect kasi yung gitgitan ng China at ng Amerika. Ang pinag-uusapan natin dito, no, mga babayan, yung mga military training, no, na kailangan ng ating bansa, na kailangan natin, no? Alam naman natin, no, na kung sakaling may gawing hindi maganda yan China, anong gagawin ng gobyerno natin? Susuko na lang tayo sa China? Hindi tayo maikipaglaban? Ganito ba yung gusto ninyong iboto sa 2028? Isusuko na lang ang Pilipinas sa foreign countries? Ito ba yung iboboto ninyo? No, ganito ba yung mga taong iboboto ninyo bilang presidente sa 2028? No? Na kapag pinasok tayo o inaway tayo ng China, susuko na lang tayo sa China? Ganun ba? Hindi ganun ang mga Pilipino. Yun yung gusto nila. Diplomatic, pero yung China nasa pintuan na natin. Diba? Dalawa. That is not independent foreign policy. Well, that is independent foreign policies. 'Di ba? Polisiya ng Pilipinas 'yon. No, huwag niyo sabihin hindi independent policies. 'Yun yung polisiya ng Pilipinas. Meron tayong magandang relasyon sa Amerika. Sa China, meron ba? Ano bang ginagawa ng mga Chinese sa Pilipinas ngayon? 'Di ba? Yung Pogo na supposedly magbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Ano nangyari? Puro Chinese at mga international yung mga nandito. Naging illegal. No, yung mga Pogo naging illegal Pogo. Oh. Alam nyo, kung yung mga ganitong salita lang yung maririnig natin, puro paninira na lang to sa gobyerno, mga babayan. Wala na talaga tayong aasahan. No? Dahil pagdating ng 2028, mga babayan, puro paghihiganti na yung gagawin ng mga yan. Honestly, ganun na ang gagawin ng mga tao na yan. No, yung mga kalaban ng gobyerno ngayon, no, at pag sila ang nakaupo sa susunod na eleksyon, sila naman ngayon yung babawi, mga babayan. Ganun lang yan. Ano yan parang trend na talaga dito sa ating bansa, no, sa politics. Ganun na talaga ang mga nangyayari. Kung sino yung nakaupo sa posisyon, sila yung mas makapangyarihan, no, sila yung mas may kapangyarihang gawin kung ano yung mga gusto nilang gawin. Ganun yun. Ganun na talaga ang sistema dito sa ating bansa. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. Actually, mga babayan, ini-insert lang niya
no, yung nangyayari na yun. Ito sa akin sa opinion ko lang. Pinipilit lang nilang i-connect, mga kababayan, yung mga nangyayari sa West Philippine Sea, no, sa pagitan ng Amerika at ng sa gulo ng Amerika at China. Mga kababayan, pinipilit lang nilang i-insert, no, yung issue ng West Philippine Sea at yung pagpasok ng Amerika dito sa ating bansa. Mga kababayan, yun lang yung nakikita ko dito, no. Wag naman sanang ganun, 'di ba? Kasi sa kapakanan pa rin naman, no, at protection pa rin naman ng ating bansa yung ginagawa na yan ng ating Pangulo, at kung bakit nandito, no, yung mga missile system ng Amerika, no, dahil kagaya niya nagkakagulo sa Iran, no. Kung ang China kikilos laban sa Pilipinas, ay anong gagawin natin? Wala naman tayong ganyang armas. 'Di ba? Saan sila pupunta? Wala, magtatago na. Pwedeng tumakbo ng China yung mga yan. You always stay in the middle. You are friends with US, yes. You are friends with China, yes. And why not? Diba? And we are friends with Australia. We have very good bilateral relations with Australia. In fact, we want to take it to the next level and forge stronger ties with Australia. And not just Australia, with other countries as well. So, I do not understand why is our independent foreign policy lost in the discussions. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Okay, so yan mga kababayan, no, talagang pilit niyang ikino-connect, no. Yun nakikita ko pilit niyang ikino-connect yung foreign policies doon sa awayan o yung issue ng Amerika at China. No, which is wala rin naman tayong pakialam kung ano man yung problema ng Amerika at China. 'Di ba? At kung makikita natin, wala naman tayong ibang kaaway sa buong mundo. Sa Asia, wala naman tayong ibang kaaway. Maganda ang relasyon natin, 'di ba? Ang problema, yung China nga ang maraming kaaway. Na kung saan parang sabi nga ng mga kababayan natin, mas panig na panig sila sa China, mga kababayan, no? Hindi ko maintindihan bakit. No, bakit kaya? 'Di ba? Saan mo gagamitin yung missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Diba? Sino ang gigera sa Pilipinas, mga kababayan, sa tingin ninyo? Sino yun ang aaway sa Pilipinas? Sino yun ang gugulo sa Pilipinas ngayon, mga kababayan? Sige nga, pakikomento nga dyan. Pakitanong nga dito kay BP Sara. Baka hindi alam ni BP Sara, baka hindi siya nakakapanood ng balita na ang ginagawa ng China ay panghaharas at panggugulo, no, dyan sa West Philippine Sea. Kahit sinasabi, siya mismo alam niya no, na ini-award sa atin yan. Pero ano ginagawa ng China, mga kababayan? May ginawa ba siyang hakbang? Nakipag-usap ba siya sa China na sinabi niya ba na huwag niyong gawin yan? Kinundin na ba niya ang China, mga kababayan? Sinabihan niya ba na huwag niyong gawin? Huwag niyong awayin? No, wag niyong harasin yung mga isda namin diyan. Wag niyong harasin yung mga barko namin diyan. May ganun bang ginawa si BP Sara Duterte laban sa China, mga kababayan? Sige nga, sagutin niyo nga. No? Meron? Wala. Di ba? Wala. Parang ni minsan hindi natin narinig na kinundin na niya ang China, mga kababayan, laban doon sa mga pangaharas na ginagawa, no, ng mga barko ng China diyan po sa West Philippine Sea, sa mga barko na mangingisda, sa mga barko ng BIFAR, sa mga barko po ng Philippine Coast Guard, yung pang-water cannon nila. May ginawa ba siya? Mayroon ba siyang sinabi? Kinundin na niya ba? No? Sinabihan niya ba yung China na huwag niyong gawin yan? Sabihan niyo ako, no? Bigyan niyo ako ng link diyan sa baba, baka hindi ko napanood. Kung meron siyang sinabi o meron siyang ginawa, no, o kinundin na niya ni minsan
ang ginawa na yan ng China. Bago niya sabihin na aanhin natin ang missile dito sa Pilipinas. Okay? So, kayo na bahala dyan mga kababayan, ha? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Gaya po ng ating palaging sinasabi, nagbibigay lamang tayo ng komentaryo, reaksyon, no, na, sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Okay? Wala tayong pinapanigan, wala tayong kinikilingan. Mga babayan, wala tayong ganyang rito. Hindi tayo bayabas, ha? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. Amen.